Ayan po, sa umaga po ito, meron po tayong ang tanong! Amen. Ang tanong po natin, mga kapatid, ayan po, tuloy-tuloy na po tayo. Keep on sharing po kung gusto niyo po na marami pong mapagpala ng salita po ng Diyos. Yes, At amen. pwede pa rin po kayo mag-share ng inyong pong stars habang tayo po ay nakikinig ng salita po ng Diyos habang nagkakape at kumakain ng Hungarian. Gusto ko talaga ng Hungarian. Praise God. Ang tanong po natin, ano po ang natututunan nating mga bata sa mga nakakatanda? And in vice versa po, ano naman ang natututunan ng nakatatanda sa mga nakababata? Ayan po. Ulitin po natin. Praise God. Anong aral po ang pwedeng matutunan ng mga bata sa matatanda? Amen. At ng mga matatanda sa mga bata? Ayan, usapang bata't matanda po ito. Praise God. Pareho po ito. Amen. Amen. Parang kailangan po natin isang pastor po dapat pala dito eh. So, nakakatanda po. Yung panabla. Pastor Alan, good morning. I love you so Good morning much. po. Ayan po, praise God. Unahin po natin. Pastor Jason, kayo po. Ano po yung masasabi nyo? Ito yung usapin na may kinalaman sa mga youth and mga elder po ng Elders. church. Amen. Very Praise interesting to. Wow, amen. Ayan At na. ang tanong nga, ano yung matututunan natin bilang kabataan sa mga elder at yung mga elder, ano yung mga matutunan sa mga youth? Tama? Amen. So, mga kapatid, this is the time na tayo po ay magkaroon ng participation sa ating pong talakayan. Youth ka man, elder ka man, pwede po tayo na makipag-talastasan through online Yan. Habang inintay po natin sila, Pastor Jason kayo, ano po yung masasabi nyo na, saan po ba kayo, saan nyo gusto, sa younger team kayo? Ako kasi mas sa akin ngayon mas Opo. pipiliin ko sa sa mga elder. Sige po, ano po Kasi- yung natutunan nyo, Pastor? Ako yung kasi sa part ko bilang nasa ano bang age? Waga Middle po kayo. middle Opo. nasa gitna. Mas priority ko na ngayon yung mas maraming matutunan through experiences ng mga nauna sa akin, yung mas maedad sa akin. Lalo't pagdating sa pagpapamilya, yan. Kasi syempre, Uy. di natin masabi. Pag ganun. Opo. Kapag nagkakaroon tayo, nag-impok tayo. Tama. ng- Ibig sabihin, wala ka pa doon sa ganong larangan. Naghahanda ka. Nag-aaral Oo, na siya. naghahanda. Tama Amen. yun. Then, Ang ganda po nun. yung mga diskarte nung mga Amen. nauna sa atin na ngayon kumbaga more on ano na lang po sila, nagsasalin. So, kinakailangan para sa akin, pagka may mga ganong mga tao, mas ina-absorb ko yon, mas gusto ko doon Yung sumama. learnings po. Yeah. Amen. Praise Linawin God. po natin, dalawa po ang tanong. Ano pong aral ang pwede matutunan ng mga bata sa matatanda at ng mga matatanda sa mga bata? Kasi naniniwala tayo, kahit nasaan ka pang katayuan ng buhay, pwede tayong may matutunan mula sa ating kapwa. Whether mas matanda sa atin o mas bata sa atin. Ibig sabihin, ano po yung mga bagay, aral po na pwede nating matutunan sa kanila? Sa mga tao mas matanda sa atin o sa mga tao mas bata sa atin. Kaya po, napakaganda po ng ating pag-aaral kasi I think this is a Wisdom Tuesday. Pagbibigay si Lord ng mga Wow. wisdom sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kasi Amen. maamin po kami, kung kami lang po, mga bata po. Wala po Opo. kami representative ng matatanda dito Wala po Younger generation. puro Opo. younger generation. Puro kami millennial po dito. Kaya, kaya po, bigyan niyo po kami ng enlightenment. Kasama po namin kayo. Yes. Gusto rin po namin matuto mula sa inyo, mga kapatid. Ayan, let's go. Mula po kay brother, ito sa TR Marilao to, Pastor Arnel, tama? Apo, Kay apo. brother Emmanuel de Silva. Okay, kay brother M na lang. Ang aral po na matututunan ng mga bata sa matatanda ay ang paggala, respeto, at pananampalataya sa Lord. Depende. Ayan, pastor mo na yan. May sagot agad Depende. Sabi naman po ni Pastor Tony, panalangin, hindi mapagtanim ng sama ng loob. Hindi, depende rin. Depende Charot. rin po. Joke lang. Yan, kay Sister de la Cruz, ang pagsabi po ng po at opo. Opo. Praise God. Napapansin ko yan, lalo sa yung mga bata ngayon madalang talaga yung yung Opo, totoo magsabi yun. parang na lang, yung kaibigan na lang yung kausap sa magulang. Sabi naman Napapansin po ko yun. ni Sis Marley Rose,
Ang pwedeng matutunan ng bata sa elder ay respect. At ang matutunan naman natin sa bata ay appreciation. Oh. Oy, both parties, Ate Marley. Respect. Napaka-specific Ganda ng na sagot niya. Praise Kay God. Mamu. Ayan si Mamu, pwede tayo matuto dito. Bilang elder, grabe sila sa pag-aakay. Yung mga bata, oh. Praise Okay. God. Bilang elder, grabe sila sa pag-aakay. Yung mga youth, okay. Serious sila at nakatalaga ang kanilang buhay na makapag-akay sa gawain ng Panginoon. So, yun yung isang bagay na gusto niyo matutunan. Mamu, Ayun tama? ang natututunan niya mula sa mga mas Mga- bata. Amen. Praise God. Ayan, si Ate Lala. Sabi Ate Lala, blessed morning po. Nanay Soli Bartolome from Linawan, Bulak. Welcome Stay tuned po and be more blessed. Amen. Hello po, Amen. Nana God bless you po. Soli. Ay, praise God po. Praise God. Kaano nila yun? Sister Ano, Daisy? para kapitbahay po namin yan na mayaman eh. Mayaman po sa Linawan So, yan. kailangan banggitin mo yan. Nanay Soli, baka na-mern. Joke. Ang Praise sabi God. po ni Ate Che, bilang bata pa po ako, Yun. natutunan ko po sa matatanda na katulad po ni Pastor Alan ay iyon pong maturity sa Lagot mga ka. bagay-bagay. Peace po, pass. Yan, maturity daw. Ang galing. Ayan, basahin natin. Meron pa mga Meron Sister pa. Josie Joy Zerda. Tingin ko si Amaris. Yan. Juicy Pakibasa Joy. po, Pastor J. Sabi po ni Sister Juicy Joy Serda, napagkamalan kong si Amaris yung picture. Kabataan sa mga elder ay yung pong pagbibigay ng paggalang, ang pagsabi ng po at opo. Sa elder naman po, siguro yung buhay na matatag kung paano nila pinagtagumpayan ang hirap at pagsubok na kanilang nalampasan. Okay. At humabol pa po si Kuya Emmanuel. Sabi, gumalang, rumispeto, paghubog ng pananampalataya. Sa, Hanapin Anong ko age sa po kanya. ba niya si Kuya Emmanuel? Hahanapin ko sa kanya yan. Kuya Emma. Anong age po ba siya, Pastor? Youth ba? Kabataan pa yan. Youth kabataan. pa. Okay Kay po. Sister Jessica from North Carolina. Sabi niya, sa mga bata, need na matutunan ang pagsunod o pagpapasakop sa magulang. Sa mga magulang, need matutunan yung pagiging madaling magtiwala at innocence pagdating sa Lord. Dapat ganun tayo. Ganon. Ganon. Sabi naman Ayan. dito ni Ate Elizabeth, magpuri at sumamba, natutunan ko sa mga apo ko, maging masaya at makontento sa maliit na bagay. Ay, opo, yung kids. Kasi di ba yung simple things lang, masaya na sila. Hindi tayo Opo. sure. Appreciate- Yung mga Hindi tayo bata sure. kasi high maintenance. Iba-iba na rin po eh. High maintenance. Oo. Sa maintenance. Gracia! Gracia! Halo po sa mga nagagandahan at mga gagwapuhang lingkod ng Diyos. Yan. John Carlos. Kay Pastora Ani, mga matatanda na talagang umunlad sa buhay dahil sa kanilang pagsisikap, Amen. pagkatiyaga at pagsacrifice. Yun, amen. Yun, napaka-specific niya. Amen. Very good. Next, Yan na. meron pa po ba? Sige May- po, may- wala continue naman. to May isa pa. participate po sa ating Sabi buong tanong. ni Ate Lala, kapag matatanda naman po, matutunan po natin sa mga bata, generation po ngayon, ang paggamit po ng CP. Like mga lolo, lola sa mga apo po, Totoo yan. natuto magamit ng CP po. Yan. Praise God, hallelujah. Amen, amen. Praise God. Ikaw, Pastor Jason, bilang elder, bilang elder po, ano pong pwede pong matutunan natin sa inyo mga kabataan sa buhay po ninyo? Pastor Yung natutunan ko rin to kay Pastora, yung double time. Jason? Oo, double time. Kasi, Bawal mabagal po. oo, yung dapat habang malakas ka, yung habang nasa... Maliksi. Maliksi. Oo, Yung maliksi. wag yung lalangot-langot, kumbaga yung salitang ano. Kasi marami as a youth or bilang nasa age na bata pa, samantalahin natin yung lakas na binibigay ng Diyos para magampanan natin. Hindi lang sa church, sa tahanan. Kung hanggat maaari, double time. Yung ano natin, ganun. Amen, amen. Ikaw po, Sister Daisy, ano natutunan mo sa kagaya ni Pastor Jason? Pastor Jason po. The elder. Yung ano po, kasi middle age po si Pastor Jay eh. So, middle age. So, Ano nakikita ko ba yung po sa syempre, di ba lagi niya po kasama si Pastor Laro. So, yung ano niya, yung teachable siya pagdating. Kasi si Pastor, di ba lagi siyang... Next na dyan mo. Hindi, sa totoo lang. Ito, Diba?
Kasi lumaki ako sa, Uy, lumaki. yung, Tumanda ka sa ano, Pastor? lumaki, nagkaedad ako sa ibang tao, di sa magulang. Hindi ako sa family orient. Sa ibang tao ako lumaki. So para sa akin, mahirap na, yung lumaki ako sa pakisama, ganun. Kaya lang, dumarating sa punto na yung parang, yung parang may gusto kong gawin, sarili. Kaya lang, hindi po pwede kasi nakikisama ka. So doon na napunta ako dito, at lalong tinindihan ng Lord yung paghuhubog. Kasi hindi po pwede yung gusto natin ng masunod. Ginakailangan open ka. Yun yung isang bagay pala. Dapat open ang isang Kristiyano, ang isang tao. Saan ka man lugar mapunta, sino man yung mga taong kasama mo, dapat open ka doon sa pagtuturo. Kasi kapag hindi ganon, wala. Yung talon ng buhay. Talon ng buhay ang mangyayari. Parang ikaw yung masusunod, parang ganun po. Kasi nature natin yun eh. Yung mas gusto natin yung sarili nating diskarte, kaparaanan. Parang mas hindi tayo after doon sa, parang may nagtuturo sa atin, nag-mentor. Ganun. Kaya mas maganda yung open tayo sa pagtuturo. May sabi naman po si Nanay Linda sa comment po, sa batang kids po talaga gusto ko yung ugaling hindi mapagtanim ng galit. Pag nag-away ngayon, mamaya, batis na. Bati na po. Ayan, bati na po. Sabi. Gusto ko po yung batang kids. Batang kids. Nanay Linda lang. Batang kids, okay po. Praise God. Di ba batang Quiapo? Kay Sister Lala, bilang medyo bata po, yun. Natutunan ko po sa church leader po natin ang sinop. Yun. Mag-ipon at sube. Parang isa lang yun. Magsinap, mag-ipon, saka magsubi-subi. Magsube-sube. Ibig sabihin, differentiate. Kasi ganito Ikaw yung lang, pastor. Tilala. Magsinop sa bulsa. Yeah. Mag-ipon sa alkansya. Magsube-sube sa bangko. Tilala, tatlo yan Tilala ha, pa-Gcash naman. Sending naman dyan. Pinasok ko pa din, Tilala. Praise God. Ayan, si Sir Linda Ramos Lam. Meron po Opo, siyang may pahabol pa po si Nanay Linda. Sa maganda po naman yung pong tumanda ng may pinagkatandaan. Hindi pasaway at marunong magdala ng buhay na kasama si Lord. Okay. Isa pa po, batiin lang po natin si Sister Amor Villarreal, na kapatid ni Sister Ami Jean. Good morning, hello, Sister. Ate Amor. Sa family mo. Good morning po. Ayan, sabi ni Ate Lala. Si Kian naman po bilang bata po, natutunan niya na po mag-pray. Dati po ayaw po niya. Nahihiya ngayon po, naglilid na po siya ng prayers po sa amin every Amen. night. Very good. Bago po sila matulog, pinupush talaga namin na kaya mo yan, sige, go. Oh, galing, praise galing God. naman Ang ganda ni po kasi di ba Kian. yung mga bata, yung pag lumalaki sila sa gawain ng Diyos. Di ba po si Isabel, nagtataas na yun ng kamay, nagka-clap Ano ng magano hands. yun, magmano. Wow, Si tingnan mo, Mia. diba? Tinetrain namin siya sa pas. Ibig sabihin, joke lang. Biro lang po. May Biro ano lang, pala. biro lang. Blessed morning and welcome po sa ating pong online activities kay Sister Julie G. Solano. Kapatiran na po ba Solano, parang pamilya. sila or may nakapag-akay po sa inyo? Solano, taga-Angono po yata yung Solano. Sister Or Julie Solano. Antipolo, parang Ano pangalan? Sister Julie Solano. Blessed morning po sa kanila. Amen. Praise God po. Amen. Okay, Sister Daisy. Amen. Bakit ba naitanong mo ito sa amin? Ayan po, salamat po sa Panginoon. Alam niyo po, 2 ways po yung obrero daw po, yung Solano. Praise God. Good morning po dyan sa mga taga-obrero, Quezon City. Ayan po. Ang ating pong topic ngayon ay entitled po, para po ito sa benefit of the elders and the young generation. So ang title po natin, The Beauty of Young Men and the Honor of the Aged or yung old. Yung mga elders po natin sa iglesia. So, it was taken po from Proverbs chapter 20, verse 29. Kawikaan, chapter 20, verse 29. Ito Sabi ba po sabi? doon, Sige. Pastor. Sige po. Karangalan ng kabataan ang kanyang kalakasan. Ang putong ng katandaan, buhok na panay uban. God. English Sa naman English, natin. oh. Sa English. English po, ayan. The glory. Na-offend kami sa uban eh. The glory of the young is their strength. The gray hair of experience
is the splendor of the old. Wow. Ayan, praise God. This is the word of God. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Nung pinag-aaralan ko po ito, no, kasi since ako po ay isa po sa mga nakakatuwang po natin sa pagmi-mission din po sa mga kabataan. And the elders are also dear to me. Ayan, mga tropa po yan ng aking pong asawa, yung mga elders po natin. Kaya sabi ko, ano po kaya yung mga bagay na yung pinag-aaralan ko po yung buhay nila, meron tayong natututunan po talaga sa buhay po ng mga young people. Meron din tayong natututunan sa mga elderly. So, in vice versa, kapag po pala ganun yung ugali natin na yung nagiging observant po ba tayo sa ating kapaligiran, marami po tayong makikitang aral sa buhay po nila and we can take that sa buhay po natin na parang through their experiences sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Ito po yung nagdadagdag po sa atin ng kaalaman Parang mga ganun po. So, ito po yung pag-aaralan po natin ngayon. Nawa po, tumutok po kayo mga kapatid. And if you have insights and you want to add some learnings po, we are open po. Ayan po, sama-sama po nating pakinabangan ng salita po ng Diyos. Ayan po. Alam niyo po mga kapatid, di ba po dito mauna po nating pakilala yung ating po mga young generation or the youth. So sa society po natin, di ba po, ang kabataan, di po mawawala yan, ay pag-asa po ng ating bayan. Ayan. Agree po ba kayo dyan, mga kapatid? Amen. Ayan. And sa church po, lagi ko pong naririnig, ayan po, marahil ito po dahil sa mga verses po na ito, di ba lagi sinasabi, lakas ng kabataan. Sa church naman po, kung sa society, sila po yung tinatawag na pag-asa. Sa church naman po, they are called mostly as they are the strength of the church. Sabi, sila ang lakas ng iglesia. So, di ba po mga kabataan? So, bilang pa lang tayo po, yung mga youth or young people, na kinakailangan makakitaan po tayo ng pagiging malakas. Hindi po pwedeng lalata-lata bilang kabataan. Praise God. At ito po yung season kasi, di ba, yung mga youth, they have the strong stamina, Pastor. Kaya di ba nung COVID, pwede sila yung namamalengke, so sila yung pwedeng lumabas. So yung medyo yung young generation natin, they have the energy, they have the good health. But mamaya po makikita po natin yung mga problems and issues nowadays of the young people. So in terms din po ng freedom, Pastor Jason, Pastor Arnel, and Ate Marini, sila din po yung merong freedom in terms of responsibilities. Siyempre, sila yung mga single, so wala pa silang masyadong responsibility sa pagbabayad ng mga bills, so under the custody of their parents. So they have most of the time, they have the free time and the freedom. So they have also this young minds. Ibig sabihin po nun, yung mura pa So they can learn faster, unlike the older generation. So they can easily pick up kaya nga di ba minsan yung mga, they are, yung nagkakreate sila ng mga new languages, yung mga ganun, mekus-mekus, yung ganun sila ka-creative, Pastor. Yes. Ang dami nilang gustong sabihin. Nonchalant. Opo, ganun sila. So, parang yung creative minds nila and their strength, it's part of their strength sa church. So, even in the society. So, bigyan pakilala naman natin yung ating mga elders. Ayan po. Dito naman po sa mga elders po natin, they are described, di po sa ating binasa, they are described with gray hairs. Ayan, gray hairs. Which symbolizes their maturity. Kemerut. Ayan po, di ba? So, symbolizes their maturity. So, pero meron din po kasing mga young people na meron ng sa jeans po siguro, Pastor Arnel. Pastor, tinatanong ko lang po. Di ba? No comment. So, ito po, it symbolizes maturity. So, syempre, di ba, yung pag medyo nag-age na tayo ng konti. And sa pag-aaral ko po, nakita ko po din na in ancient times daw po, gray hair was a badge of honor. Wow. Opo, ganun pala, Pastor. Kaya pala, so sa ancient time, hindi pala kinakahiya yung gray hair. Kasi si Tatay Honorata, di ba, parang, proud na proud Si talaga Benny siya. Hinn Benny Hinn ng church. TRL. So pag Tatay. nakikita ko si Tatay Honorata, parang, honor. Bagay sa pangalan niya, honor. Praise God. Ayan po, no? And
sabi po dito, society view the elders with respect. Why? Because of their experienced life and the knowledge that they have gained through the years. Ayan po. And this is the issue po nowadays. Ayan, mga pastors and Sister Marini. Ayan, the beauty, sabi po di ba sa binasa po natin, the beauty of the young and the glory of, the honor of the old men. Sabi po dito, this beauty of this young generation, mga pastors and Sister Marini, and honor of the older ones will be neglected when they do not serve their right purpose. Kasi naniniwala po kung bakit po ito sinulat, meron pong gustong patungkulan po ang salita po ng Diyos. So, yung beauty po na ito, kapag po hindi po nakita, yung kung sabi po kung hindi po na-serve yung right purpose ng strength ng kabataan at yung honor po para sa mga elders, wala pong saysay ang mga bagay po na ito. Why po? Sa ngayon po, nakikita po natin, ito po yung mga issues po nowadays. Sabi po dito, young generations having instead po, di ba po, they have this strength they have this energy, pastors. So, in times po na syempre po kapag wala po tayo sa line na naglilingkod po sa Panginoon, yung energy po na ito, meron pong tendency na ito po yung nagagamit sa ibang bagay. Oo, kasi Ayan. hahanap ang kabataan ng Opo. saan nila iuukol yung lakas nila eh. Oo. Opo. Oo. Wow, kailangan meron man ako magawa. Kaya para- meron po dahil sa hindi productive, yung lakas nila ginamit sa pagtulog. Lakas matulog. Mga kabataan Totoo po ngayon. yan, Pastor. Pag gabi, pag madaling araw, observation ko sa, hindi naman lahat, pero karamihan ng kabataan, ang tulog nila madaling araw. Mga gising ng madaling araw. Kasi nakikita niyo po online, Ay, no? oo, Naka-green saka light. minsan, sa experience ko, magagawain sa Marilao eh. E de, parang, para maka-attend ng gawain, minsan di makaka-attend ng gawain. Bakit? Sakit daw ng ulo. Masakit Ay, ang ulo. E de, sabi ko, ba't kaya masakit ang ulo? E de, inalam ko, yung pala mga puyat, alas 3, alas 2 na natutulog. E de, syempre, pag alas 9 na, mga tulog pa rin sila. Sabi ko, hindi masakit ulo mo, puyat ka lang. Kasi hindi ka, kasi, kumbaga, parang, Naging struggle po siya, Pastor. kasi nga, parang nandun yung energy, pero pagka walang disiplina, nasasayang yung energy na meron sa napupuyat tama, yung mga diba? kabataan. Opo. Hindi po masaserve yung purpose ng strength. Oo, Parang oo. ganun. Yun, daming idle time. Nakita ko kay pag-discuss ni Sister Daisy, Pastor Arnel, nasa youth pala, yung itinambak ng Diyos yung masaganang biyaya at pagpapala. Yung itinambak ng Diyos sa mga youth yung masaganang biyaya at pagpapala. Bakit? Yung strength, yung ability, yung source, yung knowledge, Ayan. para magawa natin yung mga bagay na mabubuti. Kasi sa akin pong Pastor Arnel, Book of Proverbs, ito ay pumapatungkol sa mabubuti at masasamang tao. Hindi ako nagkakamali. So dito sa time na ito, yung pong pagiging youth, iniiwas or binibigyan ng knowledge or awareness yung mga good people para maiwasan po yung tinatawag na pagiging lazy. Okay po. Kasi tingnan nyo, may binanggit dyan ng mga lazy people eh. So tayo bilang mga meron ng Kristo sa buhay, mga tinatawag na Kristiyano, Amen. binibigyan tayo ng awareness para hindi tayo maging ganun. Amen. Yun ang nakita ko dyan, Sister Daisy. Amen. Sabi nga po ni Pastor Arnel, di ba, kung parang kahit na we have the strength, we have the ability, kung tayo po ay hindi naman, parang hindi natin gagrab yung opportunity na maserve yung purpose ng strength natin, magiging siya, parang useless. Ayan po, di ba? Masasayang yung opo, biyaya kasi na meron. Amen. Kasi po, di ba, Pastor, ngayon din po, nakakalungkot pong isipin, alam niyo po, makikita na lang po natin sa mga youth service po natin, kung na-check natin yung mga attendance, alam niyo po ngayon, di ba, gaano po ba karami yung kabataan ngayon? Pero sa youth service natin, ang nakikita ko lang, 20 to 30 yata yung active po dito sa main church. I don't know about the daughter church. Pero kung titignan po kasi natin yung statistics na yun, nasan yung iba? Oh, yes. Nasan yung young generation? So sabi po, meron po akong nakita na statistics, sabi po doon, the young generation use their strength and their energy
having endless parties. Sabi po doon, doing vices. To the point po na syempre nga po naman, kung di ba po ang daming news, di ba namamatay sa, pastor, sa pagkalango. Di ba sa alak, tapos sinasabayan ng drugs. Ganun po. Sa pagkalango nila, syempre po, pag nakikita po ng society natin na ganun na po yung young generation po today, parang nawawala po yung essence ng strength, matatawag pa ba silang hope ng society natin. Unang-una po, di ba, kapag po ganun yung nangyari, it will make them parang, yung generation po na to, it will make them voiceless. Parang ano pang papakinggan mo sa mga kabataan na to, kumbaga, liko na sila parang ganun po. They are powerless in the society kapag ganun po yung nangyari. So, more so, sinasabi po ng mga elderly natin, ito namang mga kabataan na to, hindi na good example. Di ba, minsan narinig ko po minsan sa mga jeep. Kapag nagko-commute po ako, syempre, minsan po may mga students. So, yung mga kabataan talaga yung mga elders talaga na medyo conservative, sabi nila, naku, wala na talagang pag-asa. Parang ganun po. So, nawa po, sa umaga pong ito, kahit po naniniwala po ko yung mga young people po, especially our church, kapag po sila ay namulat sa larangan po ng paglilingkod, sa katotohanan po, ng patungkol po sa salita po ng Diyos, ng purpose po nila, ay talaga pong magiging powerful po silang force ng church. Pastor, ayan po. Yes, okay, praise God. Amen. Alam mo, maganda magandang yung topic natin kasi lahat ng tao ay subject dito. Practical ito na maganda kasi dito maintindihan natin. Ang buhay kasi natin parang gulong na magkabilitalin. Parang gulong siya, cycle kasi ang buhay May season yan. Merong season sabi nga sa Ecclesiastes, chapter 3, merong cycle ang buhay. Merong Amen. panahon ng pagsilang, may panahon ng kamatayan, may panahon na malakas ka, may panahon na mahina ka. Amen. Pero napakahalaga kasi sa buhay, maintindihan natin, nasaan kang season ng buhay mo. Kasi pag hindi mo naintindihan kung nasaan kang season ng buhay mo, Totoo pwedeng po. magkamali ka ng approach. Amen, Pastor. Kaya nangyayari, pagka bata pa, nagmamadaling tumanda. Pag tumanda na, kung maaari, bumalik sa pagkabata. Kasi nga, ang buhay, nasasayang kasi lumilipas siya ng walang direksyon at walang magandang patutunguhan kasi nga, hindi nakikita kung Amen. nasa ang cycle siya ng buhay. Totoo po. Ngayon, ang ganda kasi nung sinabi doon sa talata natin, dinidescribe yung dalawang klase ng tao, yung elders and yung youth. Ang ganda ng kanyang description kasi sabi niya, yung kabataan, the beauty of youth, tama ba? Balikan nga po natin yung talata. Yung verse po sa Proverbs. Sabi dito, the glory of the young is their strength, and the gray hair of experience is the splendor of the old. Sa NIV po ba? Ano po ba ang sinasabi? Sa LSV, Pastor, dun binanggit yung Sa NSV? LSV. LSV. Ayan LS. po. Meron The po ba Beauty tayo? of Young Men. LSV? Literal centered. Okay. Sa ibang salin. The glory of young men is their strength, and gray hair is the splendor of the old. So alamin natin, Sa LSV, sabi po, the beauty of young men is their strength and the honor of old men is gray hairs. Sabi po ayan, doon. so doon tayo sa beauty or doon Amen. tayo sa glory. Bakit ba tinawag na beautiful ang stage ng pagiging kabataan? Dapat natin maintindihan. Ibig sabihin, ito kasi yung prime years ng tao. Diyan kasi yung stage na masasabi natin ang physically, ang tao po ay fully develop yung kanyang katawan. Amen. Kumbaga, diyan yung pinakamagandang tagpo na yung katawan natin nasa magandang kondisyon. Amen. Andyan yung Good develop. health pa. Opo, Pastor. Andyan yung develop yung ating katawan. Kasi pag masyadong batang-bata, vulnerable masyado. Pag naman matanda na, mas vulnerable din. Pero pagdating kasi sa yung adolescent stage, adolescent stage ng Amen. tao, yan yung malalakas talaga yung bisig yung katawan Opo. natin. No? Generally speaking, physically. So, tinatawag na beauty kasi beautiful yung stage na to kasi ito yung panahon kung saan ang daming opportunity Amen. na pwedeng dumating sa tao. Yan din yung stage ng exploration ng tao. Marami Opo. tayong po pwedeng... Adventurous sila, kumbaga. Oo, Opo. kaya ang ganda ng payo ni Solomon
sa mga kabataan. Basahin natin sa Ecclesiastes chapter 11. Tingnan po natin sa verse 1 to the following. Tagalog, sige, Tagalog. Okay. Ecclesiastes, teka po Ecclesiastes chapter 11. Teka po. Sige, start tayo sa verse 7 na. Verse 7. Sabi, Pastor Jason, Masarap ang nasa liwanag at kay gandang pagmasdan ang araw. Kung ang tao'y mabubuhay ng matagal, dapat niyang ikagalak iyon. Ngunit, alalahanin niyang ang darating na panahon ng kadiliman ay mas mahaba. Lahat ng mangyayari ay walang kabuluhan. next. Magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo. Yes. Ayan. Ngunit, Amen. tandaan mong ang lahat ng ito'y iyong ipagsusulit sa Diyos. Okay. Sa NLT, basahin natin. Sa NLT, kasi ang maganda yung verse 7 eh. Young people, Sabi, light is sweet, how pleasant to see a new day dawning. okay, dinidescribe dyan yung prime years, creative kasi yung pagkakasabi niya. Amen. Yung light, yung panahon ng liwanag, yan yung panahon na hindi pa madilim yung paningin mo. Kasi maliwanag pa lahat, ibig sabihin nasa prime Kumbaga years ka, parang, kabataan parang mo. pasinag ka pa lang, Pastor. Oo, Parang so sabi ganun. ang yung ganyang stage, yan yung very sweet. Very sweet. Ibig sabihin, ang ganda ng panahon na yan kasi ang daming opportunity. Diyan mo na-experience sa mga first. Yes. Diba? First time mo nakapunta rito, first time mo nakakain ng ganon. Ang dami mong Remarkable po na-experience, diba? Diba? True. Tayo mga kabataan, diba? A day of experience. Opo. Oo. Nandiyan yung mga first. Yan daw po. kasi yung masaya. At yun naman talaga ang nature ng buhay. Kapag kabataan talaga, yan talaga yung kasarapan Amen. ng stage ng ating buhay. At Walang ang Bible, walang bawal pagkain. true. At ang Bible, hindi naman ipinagkakait sa atin na tayo po ay maging masaya. Kaya sabi sa verse 9. Sabi sa verse 9, young people, tayo yung kinakausap. Pupunta po tayo sa elder ha, sa inyo po. Pastor Jason, babalikan namin kayo ha. Sa elder ko mamaya. Pastor. Bigyan mo din natin yung kabataan. Sabi, young people, it's wonderful to be young. Amen. Yung stage na yan, it's worth celebrating. Kumbaga, let's celebrate yung pagiging kabataan. Kaya Pastor, di ba YOLO daw? You only live once naman daw. Parang iba na eh. Sa worldly perspective naman Opo, siguro. yun. YOLO. Kumbaga, it's wonderful to be young. Enjoy every minute of it. So, maganda yung sinasabi ng Bible pagkabataan ka. Huwag mong yung sarili mo, huwag mo i-deprive yung sarili mo. Yes. Magsaya kasi Tama. yan yung panahon na dapat masaya ka eh. Amen. Ang nangyayari kasi pag mga kabataan, pag masaya, parang ang mga matatanda, galit na galit. Dapat Huwag masyado tawa ng tawa. Oo. Yan yung, Pwede naman. para ka namang dumaan, para ka namang hindi dumaan Parang sa ganun ganyan. yung nanay ko, Diba? pastor. Buhay pa po may nanay, Opo, no? opo. Kahit kahit manunood lang doon ng parang... Mga basketball, Oo, di ba? yung ganun. Oo. Anong gagawin mo doon? Manunood. Ano pa naman? Para silang di dumaan sa ganun. If I know. Kuya nga. Yung nanay, tatay ko nga nung syempre pagbata, dapat di kayo ganito, dapat kayo. Nung medyo nagkaisip-isip na ako, tapos alaman ko yung mga love story nila, sabi ko, mas malala ka pa pala sa akin. Oo, totoo po. Ay, mas matindi ka pa Siguro, pala. Pastor, kaya ganun na lang sila maghigpit sa atin. Kasi nga, naranasan na namin yan eh. Susunod ka pa ba? Parang ganun siguro. Kinukwento Diba? ng lola ko, sabi ko, parang grade 6 yata, may boyfriend na. Sabi ko, kababae mong tao, grade 6. Tapos nung college na kami, parang bawal na magkakaroon ng May tanong. Ay, meron daw po. Eh, si Pastor Jason sa category daw po. Middle age daw po siya. Panabla na rin. Ayan po, Pastor, meron palang mga nagko-comment. Pasensya na po, Praise God. Good morning po kay Pastor Laro. Ayan, dumaan po si Pastor Laro. May tanong ba? Ayan, basahin po natin. May mga comment po sila, mga kapatid. Sabi po dito ni Ate Jessica, sa mga bata, need na matutunan ang pagsunod o pagpapasakop sa magulang. Sa mga magulang, need matutunan yung pagiging madaling magtiwala at innocence. Ay, tapos na po ito. Kay Pastora Ani. Sorry. Kay Pastora Ani pala, sorry. May mga kabataan talagang hinahangaan ko Amen. na pagsasabay lahat
Ministry, work, responsibility sa parents. Si Ate Che. Tapos nag-aaral pa. Sabi ni Emerald Brilliant, minsan nasa stage ng kalakasan, dinidestroy naman ang sarili sa pamagitan ng mga bisyo. Yun. Yun nga, Pastor. Totoo po Kasi nga, sabi ng Bible, balikan natin yung verse 9. Balikan natin verse 9 po. Kasi pagka nasa kabataan, hindi KJ ang Bible, hindi rin KJ si Lord. Kasi talaga, sabi, enjoy sa po prime years Yes. Enjoy every minute of it. Do everything you want to do. Take it all in. So, lahat ng pwede mong gawin hanggat bata ka. Kainin mo yung gusto mong kainin, puntahan mo yung gusto mong puntahan. Lahat naman yun di pinagbabawal. Kaya lang, ito lang ang reminder sa atin ng Bible. Sabi niya, but remember that you must give an account to God for everything you do. Wag lang daw nating kalilimutan na sa ating pag-enjoy, sa ating pong pag-explore, sa lahat ng ating mga ginagawang bagay sa buhay, sa panahon ng ating kabataan, wag nating kalilimutan na darating ang panahon na tayo ay magsusulit sa Diyos. Amen. Totoo po yan, Pastor. Kasi po, totoo po yan eh. Kasi Pastor, yung nakita ko po tingnan ko po yung, siyempre, kailangan natin mag-aral po ng mga attendance, statistics po ng mga youth. So, meron po ako nakita, sabi po, medyo nabahala po ako nung nakita ko to, Pastor. Pastor Laro, yan, nandito si Pastor Laro. So, sabi po doon sa article, ayan, di ba napapansin din naman po natin ngayon, there are rising new, parang young leaders po this generation na nakakatuwa naman po. Di ba, dami na rin mga young pastors, ganyan. Pero ito po, in 2019, meron pong survey, maganda pa po ito eh. Sabi, a survey was presented at the General Assembly of the Asia Theological Association. More than 64% of theological institutions that responded to the survey indicated a growing trend of millennials joining their institutions. So there are new generations or young generations po na nagko-commit, 'di ba po, pagdating sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos. But then, dinatawa po ako nung nakita ko to, I praise God, 2019. So 5 years ago na po ito. Ngayon po, I've seen ang statistics of 2023, sabi naman po doon, 70% of youth attending the church start leaving when they graduate from high school. So kasi po, usually po, most of our young people po are nasa high school. So sabi ko, paano yung pag-graduate na sila, mawawala na sila, parang ganun. So sabi po doon, 70% nawawala and then nearly a decade later, so syempre, yun po yung time na pagka-graduate nila ng college and then when they start working, dun pa lang daw po nakakabalik, sabi, nearly a decade later, about half return to church. So half of that 70%, so say for example, yung youth natin ay 400 yung 70%. So 200, makakabalik sila a decade later. Half na lang. Yung half, di na po alam. Di na nakabalik. So, parang, it seems like na, po siya na sabi ko, Panginoon, nawa po, yakapin po yung ating po mga kabataan, nawa po maging, sila, yung pagkaseryoso po ba sa ministry, sa gawain po ng Panginoon. Kasi, meron po palang mga ganito. Kasi ito po, association po to ng worldwide churches. So, yun po yung mga sinasubmit na mga attendance po and survey, statistics po ng mga youth leaders po nila. And imagine po, 70% yung nawawala. So, 30% will retain. So, and then po, sabi po dito, yung kagaya po ng sinabi niyo, Pastor, the young generation po today, so, they, kapag hindi sila properly directed and thought ng salita po ng Diyos, especially, talagang gamitin po nila yung strength po nila sa ibang bagay. So kapag wala sila sa church, natural po, maghahanap yan ng ibang bagay na gagawin. So, nawa po, yung mga survey po na ito, talagang, this will give us a picture, siguro, maliit na picture lang ng pangkalahatan, na ito po yung nangyayari po talaga sa loob po ng iglesia. Ayan po. And then po, Pastor, dito po, bago po tayo, Pastor, may add pa po kayo? Opo. Bilang mga kabataan, alamin natin, bakit nga ba ganun? Bakit nga ba
may maraming nawawalang mga kabataan pagdating ng ganong panahon. No? Siyempre, dapat may risk. Sabi po after high school daw eh. After Pastor. high school. So, college yan. No, college. Starting college. Kasi yan din yung mga panahon kasi pagka high school students, yan yung mga panahon kasi na they are they are very dependent sa kanilang mga parents. Okay. Pero pagdating kasi ng college, yan yung panahon na nag-start na sila maging independent and they are preparing for the career. Opo, yung vision po nila for the future Oo. na. Pero ang totoo niyan, ang pinaka nagiging dahilan niyan, isa diyan ay ang pagkakaroon ng mababaw na pundasyon ng salita ng Diyos. Yes. Opo. Kasi ang pagtuturo kasi sa tao bago pa dumating sa ganong kaya ang Bible palagi, ang paalala niya sa atin na bata pa lang ang mga bata, ang tao hubugin na sa salita ng Diyos. Para, 'di ba, I forgot the verse na parang teach them the way they should go and then they will not depart from it. I cannot recall yung verse sa Bible. Sa Proverbs yan eh. Kaya lang, kumbaga, ang sinasabi ng Bible sa atin, bata pa lang kasi talaga ang bata, hinuhubog na siya sa salita ng Diyos. Kasi ang pagtuturo sa bata, ang malaking panahon dyan, ang pro ng bata sa pag-absorb ng mga aral at ng mga bagay-bagay ay yung pinakabatang stage niya. Kasi nga, mapakahirap na magturo sa bata kapag nag-mature na siya at ang natutunan niya ay mali. Parang ang hirap ng baliin po. No, kasi nga, anong nangyari, parang, kumbaga, pagka nilabas mo na yung bata sa panahon na nag-explore na siya, lumabas na yung bata, nag-explore na siya, at wala siyang malinaw at matibay na pundasyon sa sarili niya, hindi siya magiging prepared at hindi siya mananatiling grounded sa principle niya pag walang na-establish na principle sa bata. Bata pa lang siya. Kaya pag lumabas yan, parang tossed by the wind. Kung saan siya tangay ng agos, doon siya darating. Opo. Ang mga kabataang madaling mawala, resulta na lang yan, parang kumbaga, confirmation na lang yan, na yung tao na yun hindi siya nahubog ng tama. Sa umpisa pa lang niya. Kaya ang paalala palagi sa atin ng Bible, especially kapag tayo po ay Christian na, tapos ngayon pa lang sisimula magpamilya. Ang mga bata pa lang yan, ihubog na natin. Kasi ang pagtuturo kasi, hindi dapat mangyari kung kailan nasa battleground, ay doon ka magtuturo. Kumbaga, gera na. Parang ganito. Alam mo magkakagera. Yes. Tuturuan mo siyang bumaril, gumamit ng hindi mo siya tuturuan sa pagpanahon ng gera. Ganito mo ipuputok. Ganito mo dapat Opo. Dapat, nung palang wala pang gera, tinuruan mo na siyang kung paano gumamit ng sandata. Amen. Para pag kami gera na, marunong na siyang bumaril, marunong na siyang lumaban. Praise Ika nga. God. Amen. Ang nakikita ko kasing siguro wrong practice ng karamihan is kung kailan umiibig na yung anak, kung kailan nai-inlove na, doon ka magtuturo ng mga prinsipyo. Anak ha, huwag kang tutulad kay ganito, huwag kang ganito, huwag kang ganyan. Dapat pag late na kinokontrol mo na yung puso ng tao, in love na yung tao, tsaka mo sasabihin, hindi anak, hindi ka pa dapat Dapat kasi nung bata pa lang siya, na-establish ng isipan niyang, kapag ganitong panahon, ito ang prinsipyo, ito ang dapat na pananaw, ito ang dapat priority mo sa buhay. Amen. Kaya ang nangyayari kapag... You equip before. Oo, parang i-equip ganun pa po. lang before. Ngayon po sa atin, syempre, nandun na. Ngayon, doon lang nakakilala. Napakalaki naman po ng tungkulin ng church. Kasi nga, syempre, nagkulang lang sa part ng mga magulang. Nandun na yun ngayon, malaki naman ang part ng church. Ang church naman, ang huhubog naman. Pero Pastor, thank you po na nabanggit niyo po yan. Pero totoo po yun Kung halimbawa po nagkulang nga po pero hindi naman natin sinisisi po. Kasi nga tayo naman po, continuous learning po tayo sa salita po ng Diyos. Pero napakaganda rin po na ang mangyari po, yung tandem po ba? Na yung partnership. Yung magulang, you support the activities of your kids sa church. Tama. And then vice versa, yung pastor or yung youth leader nila is nakakausap po nung parent. Kasi ang ganda po doon na, kasi paano po yung ganito, yung tingnan niyo po yung picture na yung young leaders natin, they are willing to help. Tapos sasabihin ng parents na, ano ba naman yan? Activity na naman. Di ba parang,
yung bata, yung kabataan mismo, maguguluhan na ano ba talaga? Parang sabi, we should invest time sa gawain ng Diyos. Sabi naman ng parents namin, yung parang ganun po, yung partnership po, yun po, mahalaga. Para po May tanong po. mapagtulungan yung paglago. Amen, May Pastor. tanong ako, Sister Days, Pastor Opo. Arnel, sister. Kasi di may iwasan, may mga youth din na lumaki sila na walang kinagis ng magulang. Oo. Then naging Kristiyano, napabilang sa church. Ngayon, syempre, sabi nga kanina, yung kinakailangan, may mga magulang na nag-guide. Paano yun? Lumaki sila na walang nag-guide sa kanila and then naging Christian. Tama ba na sabihin na maging pananaw niya tapos nakakitaan ng hindi magandang, sabihin natin, asal or no? Tama bang maging isip ng isang Kristiyanong kabataan na, kasi wala akong magulang, kaya ganito ako, naging ganito ako. May mga ganong case. Oo. Na nangyayari tuloy, kumbaga, yung nakalakihan niyang environment or attitude, parang, wala kayong, tanggapin niyo ako kasi ganito ako, wala akong magulang, parang ganon. Valid ba yun para sabihin na Ang totoo yan, tanggapin siya? kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Amen. Kasi kapag ang salita ng Diyos ay napakinggan, sinampalataya ng isang tao, doon siya naboborn again. At pag naborn again siya, doon din nababago, nare-renew ang kanyang kaisipan. Kung may mga mali tayo nakagisnan, yan naman ay binabago ng salita ng Diyos. Amen. Yun naman Ang po. Diyos naman po ang siyang babago, kaya napakahalaga na ang salita ng Diyos ay makarating sa tao, lalo na po sa panahon ng kabataan. Kasi kaya siya beautiful, kasi kaya tayo may strength. Ano ba purpose ng strength? Ba't binigyan tayo ng Diyos ng strength na yan? Kasi yung strength na yan, ang gagamitin naman natin to acquire experiences. Yes. Okay, kaya nga yung verse na binasa natin kanina, NLT ko ba nabasa? Basahin nga po natin NLT Amen. sa Proverbs 20. 29. The beauty of young men is their strength and the honor sa NLT. Sa NLT po, tingnan mo natin. Ayan, sabi, the glory of young is their strength and the gray hair of experience is the splendor of the old. Kasi, yung mga nasa older stage ng buhay nila, nag-acquire sila na experience. Kaso, nagamit nila, na-acquire nila experience nila using their might, using their strength. Ibig sabihin, ang purpose ng strength na binibigay sa atin ng Diyos is for us to acquire experiences and lessons in life. So, ibig sabihin, paano ka magkaka-experience kung wala kang strength? So, para magawa mo yung mga bagay na yun, gagawin mo kasi may strength ka, gagawin yung mga bagay na yun. Kailangan, mahalaga dito, ang mahalaga, hindi naman yung magawa mo yung gusto mo eh. Ang mahalaga, doon sa strength na meron ka, may matutunan ka habang ginagawa mo yung mga bagay na yon para pagdating na ikay matanda na, yung mga experience mo na yan, ang siyang glory mo kasi Amen. nag-acquire ka ng wisdom sa You will buhay. impart naman sa young Kasi, generations. parang ganito, kahit anong lakas ng tao, kahit ang bata niya, magagawa mo lahat ng bagay sa buhay, pero kung wala ka rin namang matututunan sa bagay na yon, wala ring silbi ang iyong pagtanda. Amen. Ngayon, yung gray hairs naman na tinutukoy kasi dyan, hindi naman siya literal na pagka pumuti ng buhok mo, karangalan mo yung puting buhok. Opo, hindi hindi po. Kaya po, mali application naman, hindi na ako magpapakulay kasi kailangan puro puti ang buhok Kasi ko. glory pala to. Hindi po, kasi baka mamaya mukha ka lang stress, kaya puro puti yung buhok mo. Hindi po yun. Ang ibig sabihin, ano yun, figurative expression po yun. Yes, Na figurative. po. Ginagamit po yun. Ibig sabihin, kapag may mga puti kang buhok, ikaw ay nag-acquire ng maraming mga wisdom sa buhay. Ibig sabihin, hindi natin ito pinag-uusapan, hindi natin pinag-uusapan yung age. Age doesn't matter. What matters is ano yung natututunan natin sa buhay. Eto, tingnan niyo po. Proverbs 16:31. 31. Amen. 16:31, ano pa sinasabi ng NLT? Sabi ng NLT, gray hair is a crown of glory. It is gained by living a godly life. Sa Tagalog po natin basahin. Ang likot natin sa versions, no? Amen. Ang mga uban, asawa ng uban yon, si ubon. Ang mga uban ay putong ng karangalan. Ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay. Ibig sabihin, yung pong uban, yung puti na yan, hindi po natin pinag-uusapan
yung age. Ang pinag-uusapan natin, your walk of life. Ikaw ba ay namuhay with in righteousness? Are you walking in righteousness? May tanong ako dyan, Pastor Arnel. Oo. Ibig Sige po, sabihin, Pastor Jason. ibig Sabi ni sabihin, Ate Che, age is just a number. yes. Naninindigan? Opo. Oo. Praise God. Totoo po yan. Napakahalaga kasi ano yung walk natin? Kahit naman tumanda na tayo, kung baluktot naman ang ating katwiran, Yun nga. baluktot naman ang ating pamumuhay, anong karangalan meron ka doon? Kaya Pastor, papasok dyan yung sinabi kanina ni Nanay Linda Lam na may matanda na walang pinagkatandaan. Sad to say, Opo. yun naman yung realidad. Pero we still honor every elders po natin. Amen. Especially in our church. Kaya that's why, Opo. pag may wisdom ka ng Panginoon, you know, Amen. that despite that you have the older age, you have something to learn from the young Yes. people. Praise God. Pag may wisdom ka kasi, maintindihan mo that life is a continuous learning. True. Kahit meron ka, di ba si tatay nato, sorry, mag-drop ako ng pangalan. Si tatay nato, Benny kahit, Hinn of kahit PRL. siya po ay puro gray hair na, Amen. makikita mo sa kanya, learner siya. Yes po. Kasi meron siyang wisdom. Kasi ang malalaman mo kapag may wisdom ka, habang tumatagal ka sa mundong ito, maiintindihan mo. Tingnan mo yung mga bata. Yung mga bata, konting nalalaman, pero feeling nila, alam na nila lahat ng bagay. Pansin niyo po ba yan? Pagkabataan Opo. tayo, parang batang-bata ka pa, pero akala mo na ang buhay ay sadyang ganun sa mundo. Alam mo na lahat sa buhay sa mundo. Kasi pag bata ka, parang konti lang na parang alam mo na lahat ng bagay. Mhm. Tayo, siguro pag pinapanood tayo ng mas nakatatanda sa atin, parang, nagsasabi nito mga ito. Parang nag-iisip lang kasi tayo, nagsasalita lang tayo, ayon lang sa ating nauunawaan. Yes. Pero pag nandun ka na sa elder, tingin mo, they listen more instead of speaking more. Mhm. Kasi parang, hindi ka basta-basta magsasalita. Kasi alam mo yung buhay Amen. na mas malimit magkamali ang taong salita ng salita. Pero mas natututo ang taong pakinig ng pakinig. Kahit itong mga Iniisip ko elder muna natin. yung sasabihin. Kahit yung mga elder natin, di ba? Parang si tatay nato, natututo rin ako sa kanya. Kasi, tingnan mo, nasa elder na siya, pero learner siya kasi parang, bino mo napaka-humble nun, ng katotohanan na parang, teka, mas bata ka sa akin, ba't ako tuturuan mo? Pero ang may wisdom na elder, yung naiintindihan niya, sa haba ng panahon kong nabubuhay, naiintindihan kong ang dami ko pang hindi nalalaman. Tsaka Pastor, di ba nag-evolve kasi? Nag-iiba kasi yung panahon. Yung parang dati na True. parang dati na practice nila, hindi na siya pwede kasi hindi na siya applicable today. Agree ako dyan. Mga ganun po. Pastor may tanong daw po si Pastor Ang Jason. tanong ko kasi, karaniwan sa church natin, sa mga elder, syempre, kagaya ng binasa natin, yung puti na inata mo dahil sa matuwid na pamumuhay. Tama? Apo. Pero sa totoo lang, lahat ng miyembro sa isang church, may mga past life. Opo. Tumanda sila, nagkaputi yung kanilang buhok, pero hindi sa matuwid na pamumuhay. Mm. Tama? Yung parang late na po nagkakilala kay Lord. Ito nga maganda. Kumbaga, ang tanong ko dito, ang tanong ko dito, papaano, o ano yung bagay na dapat maging attitude ng isang elder sa isang church? Kasi, aminin natin na, di ba nga, may mga past life tayo. Ano yung pwede na maging attitude ng isang elder sa church? Kasi may mga past life nga na Kumbaga, ano yung maging attitude ng isang elder at ng youth sa church? Vice versa. Ano yung dapat maging attitude ng elder sa youth? And then ng youth sa Amen. elder. Pastor, Yun yung tanong ko dun opo. Pastor, ako ang pananaw ko dyan kasi nung nakaraan din po, yung, di ba, nagtuturo din si Lord sabi niya, unless you become, sabi niyo nga po, di ba, ano yung pwedeng maging attitude ng mga young and mga elders natin? Sabi po ni Lord, di ba, unless you become like a child, sabing gano'n na you are humble, you are teachable, yung unless you have that humility to listen to listen to God's word. Kasi sabi nga ni Ate Che, regardless of age, we all need to learn and to listen. Kasi parang, hindi porket elder ka, you are above.
In terms po ng ng pakikinig ng salita po ng Diyos, 'di ba gustong-gusto din ni Lord na yung hindi natin tinitreat yung sarili natin na ay alam ko na 'yan, parang gano'n. Yun po, para sa akin po humility, Pastor. Oo, Yan, maganda like yung... a child. Actually, parehas. Parehas. Kabataan at elder, dapat po talaga makitaan ng humility. Kasi, laging nagtuturo si Lord eh. Ang pinakamahalaga kasi dito, matutunan natin yung gustong ituro ni Lord sa atin pare-parehas. Kasi ang napakahalaga dito, bakit lagi sinasabi, dapat makilala natin si Lord? Ano ba ang dapat nating mapatunayan? Ano ba dapat nating makita sa Panginoon? Basahin natin saglit sa Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24. Jeremiah 9, 23 to 24. Ito po ang sinasabi. Sabi ni Yahweh, huwag ipagyabang na matatalino ang kanyang karunungan. NLT, basahin NLT. This is what the Lord says. Don't let the wise boast in their wisdom, and the powerful boast in their power, and the rich boast in their riches. Sa ibang salin, maganda yung sinasabi dyan eh. Yung mga elder, tingnan ko sa version na ito. Teka lang po. Sa King James, King James. Ayan. Sabi doon, thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. Sabi doon, kung matalino ka, huwag mo pagyabang yung katalinuhan mo. Kung malakas ka, huwag mo pagmalaki yung kalakasan mo. Kung mayaman ka, huwag mo pagmalaki yung yaman mo. Ano sabi sa verse 24? Sa verse 24, ang paalala, but let him that glory in this, that he might, New King James Version natin, kasi nahihirapan siya, know it, understand it. And know it. Ayan. But let him who glories, glory in this, that he understands and know me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in this I delight, says the Lord. Amen. So, ang ganda-ganda lang sinasabi ng Panginoon. Huwag mo kumbaga, the more ka tumatagal, para kang kawayan. The more you bow. Yun. bend. The more you bend. Oo. The more you grow. The more you bend. Kumbaga sa buhay natin, kung talagang tayo ay may pinagkakatandaan, tayo tumatagal, ika nga, lahat tayo. At the more na tayo tumatayog, marunong tayong bumaba. Marunong tayong yumuko. Ika Amen. nga po. Sa ang totoo kasi may wisdom ng Panginoon, habang tumatagal, isipin mo, pagkabataan ka, marami ka pang di alam, kahit malakas ka, maraming, hindi mo pwedeng pagmayabang ang lakas mo kasi anytime pwedeng bawiin ni Lord. Pag naman tayo matanda, hindi porke matanda na tayo, alam na natin ang lahat. Ang pinakamahalaga sa Diyos ay ito, matuto tayong kumilala sa Diyos saan mang tagpo tayo ng buhay. Tayo nasa taas, nasa baba, nasa kalakasan, nasa kahinaan. Magkaroon tayo sabi na that He understands and know me. Ang pinakamahalaga dito, makilala natin si Lord. Amen. Pastor Arnel, siguro tingnan muna natin, silipin natin yung mga comments and reaction ng ating sige. mga kapatid. Tingnan Sister po Marini. natin. Sige po. Wait lang. Madami kanina. Wait. Sabi naman ni Ate Emerald, symbolizes wisdom yung gray hair. Yes, correct po. Correct. Praise God. At isa pa, kumbaga, our choice today will determine our destiny, lalo na sa Lord. Kasi sabi di naman ibinabawal, pero yung word na magsusulit tayo sa Lord made a difference. Yung accountability po, di ba? Amen. At dahil dyan, Ay, pahabol na 100 stars. Yun. Thank you po, Sister Cecil de la Cruz. Praise God. Sabi ni Nanay Linda, sabi nga po na matatanda, tumatanda tayo ng paurong. Ito, tanong ko to. Ito yung isa pang tanong ko. Paano, Pastor Arnel, applicable ba sa mga Christian today na mga elder, yung sabihin sa mga kabataan na, papunta ka pa lang, ako, pauwi na, mabalik na. Ang tanong mo ay,
Yung tama ba na ito ay maging sabihin ng mga elder natin sa mga youth na papunta ka pa lang, pauwi na ako. Depende sa context. Depende sa context. Kung ang sinasabi naman, may buong pagpapakumbaba naman sinasabi, lalo sa, may realidad naman din kasi yun, Pastor Jason. May realidad naman talaga kasi talagang na-experience na nila yung hindi pa natin, ma-experience pa lang natin. Kasi madalas ko yan marinig sa lolo ko eh. Oo, kasi lumaki nga ako. May mga bagay na pinanghinayangan ako nito na nare-realize ko. Yung ibig punto niya, nung lolo ko, ibig punto nung lolo ko. Yung papunta ko pala sa mga tiyuhin ko, papunta ka pala, papunta na ako. Madalas ko marinig sa kanila. Lately, nito ko na-realize nung naging Kristiyano ko, yung mga ibig nilang ipunto. Mabubuting bagay sana na dapat kong gawin. May question si Atila, Pastor. Pastor, paano po yung mga elders po na parang nagbabalik po sa pagkaisip bata po yung ginagawa, sinasabi po? Okay, depende po. Kasi kung halimbawa, kung ito po ay isang health problem or may ano po, unawain po natin. Unang-una po kasi dapat, alam ko po, naiintindihan ko po na hindi madaling magpasensya, lalo na sa mga matatanda, na sabihin natin talagang parang ang hirap unawain. Kasi limited na po yung ano. Opo. yung health Ang nila. ano ko po sa mga kabataan, be humble. And huwag mawala yung respect sa ating mga elders po. Kasi unang-una, sila po ay, tandaan po natin, nung bata tayo, ang hirap din nating unawain. Kaya, Nung Amen. baby po tayo, isipin niyo po, nung baby tayo, isip bata po tayo nung baby tayo. Pero nagalit ba sila? Totoo. Pinapalo. Ang ganda po nun. Kumbaga, sila nga, natutuwa. Nung tayo po ay baby, natutuwa sila sa atin. Bakit nung time na tayo yung mas may alam na at sila ay parang bumabalik sa pagka-baby? Amen. Napakakulang ng ano natin. Consideration. Ng pangunawa natin. So, Opo. sa ating mga kabataan, although may katwiran tayo, minsan may katwiran tayo at sila ay wala sa katwiran, magpasensya. Amen. Magpasensya. Tsaka Pastor Jason, Pastor Arnel, Ate Marini, let us be reminded na dadating din po tayo sa Tama point yun. na Amen. matanda tayo. So, di ba, may reminders din po sa atin na yung young people, sabi, you will never be forever young. Sa kanta lang po yun, sabi, forever young. Kasi pag dumating na yung time na tayo naman yung matanda, so it will always be, salamin lang sila ngayon nung mangyayari din sa atin in the future. So, di ba, kung hindi tayo patient sa kanila, so makikita natin. Totoo kasi naman din na meron naman talaga mga elder na sabi natin kung tawagin nila mga tumandang walang pinagkatandaan. Kaya lang po, sa ako, bilang bata sa kabataang side pa rin naman, pakabigat sa akin na sabihin na may mga tandang walang pinagkatandaan. Ang point ko is, kung hindi natin makita sa kanilang halimbawa, tayo maging halimbawa. Tayo maging halimbawa sa kanila. Ang hirap kasi, yung madinggan tayo, lalo sa ating part ng mga kabataan, na tayo ang madinggan na parang tayo ang mas magaling. Kaya nga pinag-aral eh. Kumbaga, tapos nung pinag-aral ka, mas mataas pa ihi mo sa magulang mo. Yung gano'n. Opo. Yan yung mga natutunan ko lang din sa buhay eh. Na hindi porky tayo po ay may alam na, tayo ay mas mataas na. Ika nga, hindi po gano'n. Sa kabilang banda, kung mayroon naman din pong elder na naririto, na nakikinig po, kung tayo po ay nasa ganong age, mas ipakita po natin na tayo po ay may natutunan sa atin pong mga karanasan sa buhay na pwede natin iwan ika nga. Kasi nasa year of legacy na kasi tayo eh. Kumbaga, golden years naman yan. Kung kabataan na sa prime years, yan naman po ang golden years po ninyo. Amen. Na po pwede nyo pong, anong gintong aral ang pwede kong iwan. Masarap Praise po God. na, alam naman natin na pa-exit tayo sa buhay, hindi tayo pabata. Ano yung pwede kong iwalang maaalala ko ng mga anak ko, ng pamilya ko, Amen. na maganda sa aking mga naging karanasan sa buhay. Kasi lahat ng tao nagkakamali. Pero ano yung lesson na natutunan mo sa mga pagkakamali mo, sa mga nagdaan sa buhay mo, pwede mong iwan sa kanila para kung dumating man sila sa ganong stage, makamit nila o maiwasan Amen. nila sa Pastor buhay Arnel, nila. babalik lang po ako sa Di ba talaga po malaki po yung part ng mga magulang sa paghubog mismo sa mga anak nila to yung pagpunta dito sa church, pag-aattend ng mga activities para po ipakita din po sa kanila na pinupush nila yung sila mismo yung nagpupush kasi pag halimbawa
yung mga magulang din po na hindi nakikitaan ng yung hindi sila pinupush, hindi sila o sinusupport, parang yung mga kabataan din po kasi, parang wala lang din po, parang inaano na lang din po nila na parang, wala naman din pong pakialam si ganun. Kasi may mga kabataan tayo na handle na, sa akin, sa karanasan ko na lang, may mga kabataan ako na handle ngayon na mga broken family. Oo nga. Majority ng kabataan puro galing sa broken family. Pagka nagpe-fellowship kami, lagi nilang dinadaing yung mama ko, papa ko, naghiwalay, yung papa ko ganito, yung mama ko ganito. Alam nyo, ang lagi ko na lang sabi sa kanila, love your parents. Kasi siguro nagbago yung pananaw ko nung dumating sa point na nawala yung nanay ko. Mm. Ayokong dumating sila sa point na kahit anong sama ng loob mo sa magulang Yung mo, regrets po ba, Pastor? Yun na nga po, Pastor Arnel, irreplaceable ang magulang. naiintindihan po natin yung side na yon. Yung halimbawa yung sinasabi nila na wala na kasi akong mga magulang, ganun. Pero how about naman yung meron, andyan, Pero Oh, hindi. Value, hindi halos sinusuportahan yung anak nila sa Ayun. pag-aaten. O paano po yun? Oo, may mga magulang naman na naging magulang lang pero hindi nagpakamagulang Opo. sa kanila. Siyempre, ang ano natin sa mga magulang ay minsan ka lang maging magulang, galingan mo na. Tama. At lahat ng Amen. bagay, kahit po dahil binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos maging magulang, itatandaan niyo po magsusulit tayo sa Panginoon Amen. pare-parehas. Totoo po yan. Kasi pastor kami, di ba, yung kami ni Ate Marini, we are praying to be parents. Oh, amen. Di ba? We are praying and we are... Sama ako dyan. Opo, pastor, di ba? Ay, oo nga, Pastor Jason, sorry. O nga, tatlo kayo, tatlo. Maging husband ka muna. Di ba? We are praying to be parents. So, Sama mo sa na sa point of check. view naman ng parents, sabi nga, ang ganda na sinabi ni Pastor Arnel na galingan nyo na kasi binigyan kayo ng pagkakataon ng Diyos na maging magulang. Kaya, Tama. Di ba? amen. So, hindi po Tama. natin dinidiscuss to condemn the parents. Let's be reminded po, no, na meron talaga kaalakip na accountability po ang mga magulang. Yes. Yan. At sa Amen. mga kabataan naman na parang pakiramdam nila, nagkulang yung mga magulang nila sa kanila, may magulang tayo sa langit. Amen. Meron Amen. tayong ama sa langit na hindi tayo pagkukulangin. At saka, by choice ka eh. Sorry, Pastor Jason. Yung sabi ni Ate Jessica, may choice ka eh. Ano mapipili mo? Maging biktima ng sitwasyon o gamitin mong tungtungan yung sitwasyon para maabot yung mga pangarap mo? Alin ka sa dalawa? Magpapabiktima ka ba? You're a victim or a victor Amen. sa sitwasyon? Pastor, gusto ko pong i-support din yung kasi I really love our elders po sa church natin. 'Di ba kanina sabi ni Ate Lala, may mga elders na syempre, ang galing po ng Bible kasi Pastor Jason, Pastor Arnel, Ate Marini na sisilip ni Lord yung mindset na gano'n, na pag tumanda na, nagkakaroon ng ganitong mindset yung mga tao na nagkakaroon ng, nade-degrade ba sila na, matanda na ako, wala na akong kwenta. Sabi po ni Lord, Isaiah 46 verse 4, I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you. I will rescue you. So, di ba, ayan, ang ganda po nung version. Ate Chess, sige nga po, patingin po ng New King James Version. Isaiah 46:4. Sabi po doon, even to your old age, I am He. And even to gray hairs, I will carry you. I have made and I will bear. Even I will carry and will deliver you. Praise God. Ang ganda po nun, no? Lalo May sa comment. mga lingkod ng Diyos. Ayan po, sige, Pastor Jason. Comment, Sister Daisy. From Sister Vince Berlin Vincent. Okay. Na ngayon po ay nasa office na ng munisipyo. Hello po. Good morning hello po, po. Ma'am Vince, at sa ating pong mga kawani ng munisipyo. Apo. Amen. Sabi po, ang comment niya, dapat tayong mga magulang po, mahaba ang pasensya. Ayan. At laging susuporta lang sa mga anak. Napaka-supportive. Amen. Praise Nakita po, God. makikita po sa buhay po niya. Opo. Oh, Thank you po, napaka-supportive. Ma'am Bambi. Praise God po. Syempre yung mami ni, Mami ni ni Vince Brother po. Vince. Opo, napakapalad po ni Brother Vince po sa inyo. Yeah, Vince, Okay. love your mommy, Bambi. Yes, palo sa puwet Praise pag God. hindi. Napaka-bless ni Brother Praise Vince kasi God, meron siyang praise the magulang. Lord, hallelujah. Ngayon po mga kapatid, ikinalulungkot man po natin, time is running, 9:23. Dalawang aspeto kasi Pastor Arnel yung tinatalakay natin dito aspect of youth and so medyo malawak yung talakayin. Pero ganun pa man, may mga panahon pa, may mga time pa po na matatakil pa po natin ito pong ganito hong aspeto about youth and elder.
So ngayon po, yung time po natin, medyo ano na tayo. So mga kapatid, ano po ang atin pong iiwan dito para sa atin pong mga kapatid? Amen po, praise God. Salamat po sa Panginoon no, na talagang nakakatuwa po na kasi po madalang naman po kasi natin mapag-usapan to. So salamat po sa Lord sa pagkakataon. Ayan po, sa natutunan ko po sa pag-aaral po natin, 'di ba? Both parties sa young generation and to the aged people. In every season po, ang sinasabi po ng salita po ng Diyos serve our purpose, 'di ba? In every seasons of our life, young people use our strength and work hard for the glory of God. Kasi ito po yung season na we have the strength and ability para po ibigay po yung lakas po natin, ibigay na po natin sa Diyos. Na sabi nga siya naman po yung may likha ng buhay natin 'di ba? We should serve our master. And sa aged generation naman po, impart the wisdom we gained from listening the word of God. 'Di ba po? May it will not be seen not just with our knowledge but also in our works as we would be an example to the youth. So vice versa po, no, nakakatuwa na meron po tayong matututunan sa pareho pong generation. At Pastor Jason, gusto ko po yung sinabi nyo kanina na illustration. Di ba po yung si Tatay Honorato. Pasensya na po kasi parang siya po yung, parang ano Sample natin. Opo. Kasi may gray hair siya. Hello po Tatay Nato. Nasabi po ni Pastor Jason kanina, si Tatay Nato, ang dami niya pong plano sa church po natin. Dangan nga lamang, of course, limited na po yung strength. But his wisdom is ang dami niyang nag-gain na experiences. So, ang pakiusap po ni Tatay Nato, every time na meron siyang gustong gawin sa church, merong isang young na malakas na katuwang niya. So, di ba mga kapatid, nakita po natin, kapag nagsama po yung strength, yung beauty ng strength ng young and the honor of and wisdom of the elders po natin, ang ganda. Ang ganda po nang nangyayari po kapag partnership again. Lalo't sa paglilingkod sa Panginoon na may kinalaman sa gawain ng Panginoon. Kasi, tatay, hindi naman na siya makakaakyat ng mataas. Opo. Tayong malakas. Pero may kailangang ayusin po, di ba? May kailangan ayusin. Tayong malalakas yung kailangang makiat. Amen. Praise God. So, both parties needed. Amen. Hallelujah. Pastor Arnel. Amen. Opo. Tayo po ay, iwanan ko po Ecclesiastes chapter 12, verse 1 to the following. Tagalog po. Ito po, basahin ko na lamang po mga kapatid. Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Paalala po sa atin ng matalino. Sabi po alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Verse 4. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitin ay tuluyang tumigil. Mga kapatid, so alalahanin po natin ang Panginoon habang tayo po ay nabubuhay. Ano man po ang ating kalagayan, kung tayo po ay nasa panahon ng kabataan, nag-i-enjoy tayo, remember God. And remember that we will all be accountable to God. And then pagdating ng huli, walang regret kung tayo po ay nag-alay ng buhay sa Panginoon. So at the end of the day, lahat po ito ay ang balik natin, galing tayo sa Diyos at lahat ay babalik sa Panginoon. Gandang umaga po sa atin lahat. Saan man kayong panig ng mundo, saan man kayong probinsya ng Pilipinas, muli niyo po kaming samahan sa umagang ito sa isang makabuluhang talakayan na gagawin natin. Ang dapat palang unang-unang mabago ay tayo at ang ating pong mga pamilya. I can drop everything for God. Sa lahat ng oras. Si Kristo ang truth. Wow, ang ganda naman nun. All about the truth in Christ dapat nating malaman. Ang salita daw po ng Diyos, ang kautusan ng Diyos ay nagsusustain ng buhay
para mabuhay sa mundong ito.